Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rody Duterte? Pagpabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. As Mayor, pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you are mayor. Ay, hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hulaper. Kayo nga mga Diyos ko na hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa payag mo ngayon. Oo, na ayaw mo na. Ayaw. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay parang-parang. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao? And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung magpuprasan ka doon, you would not have ventured to a new frontier land called Mindanao. 1950, dito pa ako naghahunting ng balot. Itong likod ng cemetery na hanggang so binigyan kami ng Panginoon Diyos. Father was governor for 3 terms, stayed to be a secretary of sa cabinet ni Marcos. Ako naman, wala na akong mahingi sa Diyos. Talagang wala na akong mahingi sa Diyos. Sabihin ko sa Diyos, kung meron ka pang ibigay mo na sa iba, tapos pasalamat na. Hindi ako nakatikim ng talo, nakatikim pa ako ng presidente. Nakatikim pa ako ng mga gandang So, what will happen now sa yung candidacy, Mayor? Ako? Oo. Ayaw. Ibigay mo naman sa iba. Hindi kailangan Duterte ang bigyan mo naman sa iba. So, bakit kandidato ka naman ngayon eh? Kandidato ka Hindi na pwede mapulihan, Mayor. Ayaw ko na. May mali pa yung ano. Tanda asawa. Tatlo pa. Kung kaligayahan mong kaya, ang mayor ni Mang Kaligayahan, puro trabaho yan. Kita mo na hanggang ngayon, no?
Lain lang the mayor. Si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? Unsay ug naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iyaha. Unsa imong reminder? Ikaw kay lamang kan Inday. Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi ko pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, ano na siya dyan? Kampi sa nanay niya. Ayun. Hindi naman sa pang-ano, pero yung ano ni Inday is, mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe na luwi kasi mong anak, palangga din mo si Inday. Oh, well, Was there a hindi, time na... hindi mo ba tangkin yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti ang alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag ka pumasok. Medyo ano nga. Hindi ko pa napagsabihan yan, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas yan. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na total vice president ka na. Kawawang Pilipinas. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality, kailangan talaga may kung yan ang hanapin ninyo, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. Inday talaga, nag-uto. Nalagada. Oo, Mas mayaw pa samahan. nauna pa. Make no Pero si questions. Inday, medyo, Kaya kailangan natin siya. maybe isa yung, kumbaga sa Bisaya pa, naliwat. Naliwat na. May giliwatan. Yung ugali.